inyong ipinipin po ang Panginoon sa umagang ito. I humble my heart sa Panginoon sa umagang ito. At patuloy po natin paragalan ang ng Diyos sa salita. Naingayan na sa bawat isa, tayo po ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. O Lord, salamat po sa umagang ito, O God. Sa inyong pangunguna, O Lord, sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Lord, sa iyong salita, O God. Ihanda mo, O Lord, ang mga puso, Panginoon. Gusto namin, O God, marinig ang iyong salita, Panginoon. Tulungan mo kami, O God, na maging tapat sa iyo, O God. Alam mo po, Lord, ang bawat isa sa amin, O Lord, ay hindi pinagdadaanan. Dahil ng Diyos, samahan mo po, O God. Ibigay ang salita, Panginoon. Itago mo po, O God, sa iyong likuran. At ikaw lamang po, Lord, ang marinig ko. Again, Lord, I humble my heart, O God. At pinapuritan, nasasalamatan, dinadahilan sa Panginoon Jesus. Amen. Sige po, tayo po lang sa pagkakaupunan. Hallelujah. Praise the Lord. Makikita po natin if you have your Bible, we can open it in Psalms of David in 119, 9 to 16. Hallelujah. Ganito po ang nasasabi sa wikang Tagalog, English. How can a young man keep his ways pure? How can a young man keep his ways pure? Sabi po ng kasunod na talata, by living according to your words. By living according to your words. I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. Nawa ang salita po ng Panginoon ay mausap sa bawat isa sa atin. I have hidden your words in my heart that I might not sin against you. Praise be to God, O Lord, teach me your decrees. With my lips I recount all the laws that come from your mouth. I rejoice in following your statutes as one rejoices in great riches. I meditate on your precept and consider your ways. Consider your ways. I delight in your decrees. I will not neglect your words. Napakasarap po na namnamin, i-meditate, balik-balikan at pag-aralan ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. How can you keep your way pure? By seeking God with all our hearts. By seeking God with all our hearts. David said, I seek you with all my heart. He sought God and found him. David was a man who loved the Lord and considered His words. Tayo po kaya, alam ko ngayon ay may word sa salita ng Diyos, nandoon ang salita ng Diyos na ating pinakahawakan. Mga pangako po ng Panginoon sa ating buhay.
I-meditate po kaya natin ito? Binubuksan po kaya natin ang ating salita ng Diyos sa bawat araw-araw? Na ito po ang kailangan natin upang makakain ang ating spiritual na pangangatawan. Amen? 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 So, kailangan po natin kagaya ni Haring David sa kanyang murang edad. Please seek the Lord. Nandun sa pastulan ang bata si David na kung paano ginana niya ang Panginoon. Sari-sari sitwasyon nung nandun siya sa pastulan. Alam po natin ang papastol o may pinapastulan. Tunay nga po kung ikaw ay baguhan sa pastulan, hindi mo alam ang iyong gagawin. Especially kung ang mga tupang mo ay baguhan sa lugar. They will scatter, takbo rito, takbo doon. Why? Na-experience ko po sa mga alaga namin hayop dito. Glory to God, yung mga masabi ko yung pastora, mabili ka na mga maliliit na sisiyo. At may nakita ko po yung mga important na sisiyo na sabi sunshine or F1 na tinatawag na. Sabi nila, malalaki. Pero hindi pa rin po tumigil doon na sinasabing lumalaki yan. I tried myself, ako na. Pumunta sa mga baryo-baryo at nakakita po ako. Purihin ng Diyos ang laki. Sabi ko, ang laki. So sabi ng tao, tatay saan mo nabili yan? Sabi na dun sa Angeles, 60 bawat isa. Pero purihin po ang Diyos, habang papunta ako dun sa Angeles, Lord, sana po mabigyan ako ng discount, makalimili ko ang discount. Salamat po Lord sa favor, salamat po Lord na meron pa. At kung pagpunta ko doon, may bagong dating yung sisiyo. At binigay ko nila ang sisiyo tayo sa akin. So, glory to God, purihin po ang Panginoon, palaging may pabor ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Huwag po natin kakalimutan mo. And consider His ways. Kagaya ko nila Haring David, sabi ko, Lord, saan ako hahanap ko? Ako pa ay ko pupunta ako sa lugar, Lord, salamat. Makakakita po ako, Lord. I consider, tinignan ko ang salita ng Diyos, hinanap ko, I seek God first. Hindi ko tinignan kung saan kaya ako pupunta. Saan kaya ako pupunta ko? But I consider this. Hinanap ko. At kung nakita ko, thank God, salamat po. Binigyan ko rin discount at sabi ng matanda, sige pastor, kung gusto mo ba, babalik ka pa. At naladala ko po yung sinabi mong katimiran mo. Ayun po, natin sa libid natin. At makikita po natin na glory to God. Alam ko po, kapag malalaki na yung decision natin dyan, we are very much welcome po na pagbigyan po kayo kung marami na yung natin. Glory to God. Ano po? Hallelujah. At nakita ko po na noong nilagay sila sa kulungan, doon na ako naguluhan dahil hindi ako bihasa sa gano'n, sa pag-aalaga. Nakita ko nahulog isa, nagkatayan sila, ako nahulog ko talaga lumayo na lang, talaga na sila, hindi ko malaman. Tapos hanggang sabi ko yung pinagdete, Ma, pwede ba? Iyan mo yung sa broadband mo. Tinignan ko nga. Tinignan ko. Habang nagsiswitch ako kung paano ang pag-aalaga, kung paano ang aking gagawin. At sa tulong mo ng Panginoon, I learned little by little kung paano ko ang pag-aalaga. Kung paano ko binigyan ng Panginoon, kung paano nagtanim doon. Nakapagtanim ng iba't ibang sari-saring halaman. At kayo po, nakakapagpitas na po tayo ng sari-saring kulay. And I thank God. Alam ko po na ito ay pamamaraan ng Panginoon kung paano po i-consider ang ways ng Panginoon maging sa ating buhay. Huwag po natin pamunahan ng Panginoon
Alam mo po, kung i-consider natin, isip natin ang kalooban ng Diyos with our pure heart na may dalisay na puso. Pakinggan po tayo ng Panginoon. Amen? Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ka, O God, salamat sa iyong banal na Espiritu, Panginoon. And they sought God and found Him. But we have found Him. Tayo din po, nasip natin ang Panginoon in a better way. Nalaman po natin ang salita ng Diyos. Nalaman po natin, alam po natin ang salita ng Diyos, yan tatayuan po natin. Tatayuan po natin sa bali. Amen. Amen. Sabi nga po kanina ni Pastora, my people perish because of what? Lack of knowledge or lack of wisdom. Lack of wisdom. So David sought the Lord noong kanyang kapanahunan. At alam ng Panginoon na gagamitin niya itong si Totoy David o si Batang David. Inalagaan at pinamlahan ng Panginoon habang nandun siya sa ilang na nagpapastol. Yun mo rin yung nagpapastol doon kasama yung mga tupa. At ang pagpapastol po sa ibang bansa ay aking pong napagdalaman. Ang pagpapastol ay ang pinakamababang uri ng trabaho sa Middle East. Meron po mga nagaling sa Saudi dito. Isa po ako doon na nakita ko ang buhay po ng isang nagpapastol doon. Kung paano mag-alaga at kung paano kapag-isip magbibenta na. Pinagmamasdan ko po bakit marami siyang bitbit na tupa, kambing, at aking tinitignan. At yung tawag ng doon sa Riyan. Maraming nagpapargaining na mga benta, na mga sari-saring gulay, sari-saring mga angkat na parking sa market. Pero yung shepherd, nakikita mo nasa Riyan. Bakit? Hihintayin niyo po lahat na may benta, yung mga kasama niya na nagpaparking, nagbebenta. At siya ay mabuhay. Ganun po ang trato, especially in the days kapag ikaw, ang business mo, it's about raising sheep. At ganun po. At napakababa. Kaya makikita ng ikaw sa salitang Arabo, yala, ro. Yan, sinasabi niya. Alam ka dyan, kapitani, uroy. Sabi niya, pumunta yung iba, hindi pa naman. Mamaya ka na. So, nakita ko po ang sitwasyon ng kapanahunan ng tawagin ng Panginoon si Hari David. No? Ang batang si David. Pumunta si Prophet Samuel at pumunta sa pamilya ni Jesse. At tinanong ni Prophet Samuel sa kanya. At tinawag ng tatay na ni David ang mga kapatid. Amen? Alam po natin na ang kapatid ni David ay nihasa saan? Praise sila kay Haring Saul. Tinignan nila yung mga kapatid niya, merong matipuno, merong maganda ang ayos, merong matatapang, at bihasa sa iba't ibang uri ng labanan. At panghuli sabi niya, wala ka na bang ibang anak? Wala ka na bang ibang anak? I mean, I'm talking na consider the Lord with our pure heart. At ang sabi niya, wala ka na bang anak? Meron kasi bata pa yun, nandun sa pasulan.
God, tinatawag niya. At alam ko po, na ito si David, habang nandun sa ilang, itre-train siya ng Panginoon. Amen? Dahil si God, habang siya nag-isa, habang tinitrain niya ang kanyang lupa, isang sitwasyon, duwarating yung mga ating lupa, anong ginawa niya? I believe na ang sitwasyon niya nung una ninervous siya. Natakot siya. Ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ko? At sa lahat po, he considered the ways of God. The words of God. Pinay siya ng Panginoon sa kanyang pagkabata. Kung paano niya gamitin yung sling. Paano niya gamitin pipili ng bato na yung magaan o mabigat. I believe maraming beses itunay niya. Maraming beses na inisling niya. I-try hanggang na-perfect niya. Hello? Ganun din po tayo. I myself, nung una, ayaw ko magsalita sa harapan ng maraming tao. Ako po yung tao na palahiyain. Pero I told to the Lord, Lord, if you need me, Lord, I'm avail myself, Lord. Gusto kong sumunod sa iyo. Narinig po ang salita ng Diyos at sabi ko, Lord, salamat. Salamat po sa likod ng Diyos na ginamit sa buhay ko. Salamat po, Pastora. Salamat po, Pastor Edgar. Salamat po sa salita ng Diyos na ininyo sa akin. At inalagaan ko sa tulong ng Panginoon. At patuloy ko ay ang myself. Kung saan niyo po ako dadalhin, I believe po. Nagkaroon po ang Panginoon, hindi mo dito, alam ko sa ibang lugar. But I thank God, alam ko po sa oras na ito. I humble myself, upang ng Panginoon. Hallelujah! David sought God. At alam ko po ang bawat isa. Kung dumating man tayo sa sitwasyon na pag-desisyon, problema sa mga magulang, problema sa mga bata, desisyon na hindi mo kaya, ibigay mo kay Lord. The best and foremost. Sa una pa lang mo, ibigay mo na kay Lord. Upang hindi ka magkabali. Upang hindi ka magkabali. Hallelujah. What does it mean to seek God with all your heart? Means to desire Him. It means to want Him or need Him above every other desires. Want Him. Want Him. Ibisan po natin na minsan na parang hinahamad po tayo. Ay, myself, dumating po rin panahon sa akin kung kailan ako nagpapasa, doon ako dinadaan ng tulong. Pero tandaan po natin, seek God first. Seek God first. Seek God first. Hallelujah. Thank God. Hallelujah. Jesus. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And love God. Love your neighbors as you love yourself. First, love God. Pupunta po tayo doon. Paano po natin makaroon ng Panginoon? Paano po natin siya paglilimuran? Sa sitwasyon ngayon, sa kapanahonan po na ngayon na kung bubuksan mo ang news, marami pong topic regarding po sa nangyayari sa China and Philippines. Alam na po nyo kung ano po yung nangyayari ngayon sa Pilipinas at China about yung pinag-aawayan na lugar na teritoryo ng Pilipinas.
Ako po'y nabahala at nalaman ko na ang China ay gusto na ng Vietnam. Ang Vietnam. Ako po'y nabahala nung may ginagawang hakbang ang Pilipinas upang lumayo doon ang China. Pero itong China, nagre-resist. There is resistance. At nalaman ko po noong Friday na sabi nga po ng ating buting pastor na meron silang kaibigan na nagsabi na kung hindi masusolve ang usapan na ito ay maaari po na sumigla ang hirap. Hello? Kaya po, I encourage you sa bawat sa atin na isipon natin ang kalooban ng Diyos. Isipon natin ang kalooban ng Diyos upang hindi mangyari ang mga nakakatakot na mangyayari kung tayo po'y magpapabaya. I encourage you, brother and sister, na tayo po'y manalangin. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay humapit sa Panginoon at tayo po ay humingi ng tulong sa Kanya. At naniniwala po ako na wala pong isipin sa Panginoon. Kung titignan po ang mga karakter sa Bible, like Abraham, like Isaac, and David, and even Daniel. Kung paano siya nanalangin na hindi siya tatalikod si Daniel at hindi siya yuko. Hindi niya i-compromise ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. At siya'y nanalangin. At siya'y nanalangin. At meron na parang nangyari. Meron. Kay Abraham nanalangin niya ang salita ng Diyos sa bansang Ur, sa Sandria. At ang sabi niya, sino ka? Narinig ko ang salita ng Diyos. Pero, sumunod mo ba siya? Hello? Sumunod si Abraham. At ang sabi ng Bible, hindi niya pinabayaan. Maging nagkamali man si Abraham na pumunta sa Egypt. Pero, nandun pa rin po ang gabay ng Panginoon. Nandun pa rin ang salita ng Diyos na nagpapuloy sa Kanya that I will never leave you. Mga kapatid, mga magulang, dumadang po tayo pag-ulit kagaya sinabi ko ay na sari-sari po ang ating pinagdadaanan. Maaaring sa atin yun, meron mabigat tayong problema na hindi natin kaya. Pero tandaan mo natin ang pangako ng Diyos. Buksan po na natin ang Bible sa 1 Corinthians 10:13. 1 Corinthians 10:13. Hallelujah. Thank you. There has no temptation taken you but such as common to man. Ano po yung ibig sabihin ng common? Ordinary. There has no temptation taken you but such is common to man. But God is what? But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that is He able, but will with the temptation also make a way to escape, that He may be able to bear. Alam mo paano iba't ibang sitwasyon, iba't ibang tentasyon, iba't ibang trials ang dumarating sa ating buhay. Ang
Ang sabi po ng Panginoon na God will make a way when there seems to be no way. Tunay nga po na kapag tayo ay isinip natin ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos sa ating puso, at umayon sa kalooban ng Diyos at lumakad sa kanyang mga tuntunin. Ang sabi ko ng Bible, dili-dilian mo ito, araw at gabi. Upang what? Hindi ka babalik sa kaliwa at sa kanan. Para malaman mo ang kalooban ng Diyos. Kapag dumating na sa sitwasyon na yun, ano ang yung gagawin? Ano ang yung gagawin, kapatid? Naway na ko lang kami. Seek God and found Him. Seek God and found Him. And how can we keep our way pure? And how can you keep your way pure? By hiding God's Word in your heart. Somebody say amen. Amen. Somebody say amen. Amen. Kaya ko sinasabi ko, para kayo mismo, malaman natin. Nag-amen kayo sa akin, pagdating niyo sa bahay, amen pa rin yan. Pagdating niyo sa opisina, amen pa rin yan. Huwag po natin itago ang ating mga Bible. Huwag po natin itago ang salita ng Diyos. Lalo na, pag nandun na tayo sa darkest side, pag tayo na nag-iisa, ayaw natin minsan matawag Kristiyano. Hello? Paano na pag nandun na tayo sa mga pagsubok at mga trials? Palagi nandun tayo umiiyak. And I thank God, alam ko po na sa umaga nito nang uusap po ang Panginoon sa bawat sa atin. Paano na pag wala na nakakakita sa atin? Hello? Paano na? Kapag nandun na, ikaw na lang mag-isa. Paano na kung ikaw ay nasaktan? Paano kung nasaktan ka ng isang kapatid? Paano na kung nasaktan ka ng pagsasalita ng isang man of God? Salamat po sa mga man of God na ginagamit mo sa lugar nito. And I respect po. At alam ko po, ang respeto sa kanila ay nakakay. At sana po ganoon din po kayo. Oo, nagkakamali ang isang pastor, nagkakamali po. Wala kong perfecto sa akin. Kailangan po namin ang salita ng Diyos na ilagay sa ating mga puso. And how do you hide God's Word in your heart? Paano? Buklatin po natin, hanapin natin ang salita ng Diyos. Punta tayo sa mga bahay natin. Tingnan natin, kunin natin. Kung tayo nakaupo lamang, hindi tatayo, tayo lumahan. Tayo kunin natin ang ating Bible. Gumawa po tayo ng aksyon upang malaman natin. Buklatin po natin ang salita ng Diyos. And memorize it. Hello? And memorize it. Hello? Kailangan po natin ang salita ng Diyos. Dili-dilian natin. At kung ano po ang nalaman natin at kung anong maging laman ng puso natin, ay hindi po ang lalabas sa ating bibig. At ikaw, ang salita ng Diyos ay gano'n din ang nalalabasan. Out of the abundance of your heart, the mouth speaks. So kung ano sinasabi ko palagi, kung palagi sinasabi mo ay mga problema. Hello? Kung hindi ka sumasalba sa Diyos, hindi ang salita ng Diyos, ang iyong sinasalita. Ano ang iyong sasalita? Kanino nga kasalita ang iyong sinasalita? Kung hindi makikita sa iyo ang buhay ni Kristo, kaninong buhay ang nasa iyo? Kailangan po natin
na tayo mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. God wants us to be a pure heart. At kung ating itatago sa ating mga puso ang salita ng Diyos, when God's word is hidden in your heart, you won't sin against Him. You won't sin against Him. Hello? Hello? So that I might not sin against you. The Bible keeps you from sinning. The Bible keeps you from sinning. If you know my words, sabi ng John 8:31, 32, if you know my words, then you will be my disciples indeed. At malalaman mo ang aking salita. Malalaman mo ang aking salita. Paano malalaman? Kasi binuksan mo ang salita ng Diyos. I-meditate mo. At sinabi niya doon, my people perish because of what? Lack of knowledge. Nakalimutan mong binuksan ang salita ng Diyos. Kaya sa panahunan na nandun ang mga problema at mga pagsubok, hindi mo alam kung kanino sa'yo na yun matatakbo. Kailangan po natin na malaman sa lisigin ng salita ng Diyos upang tayo magiging matagumpay. Hindi po sinasabi kami matagumpay sa ating buhay, hindi. Matagumpay sa lahat ng bagay. Nandun man ang problema kung tayo tumatawag sa Panginoon, dumadalangin sa Kanya. Hindi tayo mababayan ng Panginoon. Tunay nga po, pag dumadang tayo ng pagsubok, hindi sabihin ng Panginoon na tayo pinabayaan niya. And sometimes, God allow those things na mangyari sa buhay natin upang tayo maging malapit sa Panginoon. Hallelujah. When God's word is hidden in your heart, praises comes out of it. Hello? I thank God, nalalaman ko na kami na kay kitaan na ang praises, ang pagpupuri sa Panginoon, ang pagkanta sa Panginoon ay nagkagaling saan? Hindi sa magandang instrumento, maayos sa pagbibitara, maayos sa pagkanta, kundi po kung saan maayos ang iyong relasyon sa Panginoon. Hello? Nakita ko po ang buhay ni David, aking binasa kung paano nagkamali. Nagkamali si David, pero nandun ang kanyang pure, ng kanyang puso, siya'y nag-humble. Dinibig siya ni Prophet Nathan, harap-harapan. Nung kapanahon na yan, na pwede siyang i-rebuke niya. At pwede niya patayin si Prophet Nathan, si siya ang hari. Pero dahil pure ang kanyang puso, nagkamali siya. Anong ginawa niya? Ito po yung maganda ng karakter ng isang Kristiyano. Kung ikaw ay i-rebuke, kapag ikaw ay i-rebuke, kapag alam mo na ikaw ay nagkasala, walang gagawin kundi humble yourself. Pupunta ka sa kwarto mo at kausapin mo ang Panginoon. Hindi ka magsasabi-sabi pagdating pagsabi mo siya ito, ganito, ganyan. Nandun ka lang sa pagkain, ginagawa mong ulam si Pastor. Ginagawa natin katatawanan si Pastor. Ang sabi ng Bible, that's not a holy man. Respect her. Respect him. Why? Sila po ang binigay ng Panginoon sa ating buhay. At ating po natutunan na promotion comes from the Lord. Hindi po kali-kalino. Kapag inirespeto mo ang man of God mo, inirespeto mo ang iyong woman of God na ibinigay ng Panginoon sa buhay mo, respect him. Irespeto natin po sila. Irespeto po natin. Kung meron po tayong nakikita pagkakamali, pagkakasala, ipag-pray po natin.
kung pure ang ating puso sa harapan ng Diyos, pag-pray po natin sila. Pag-pray po natin sila. When God's word is hidden in your heart, you will speak of God and His word. With my lips I count all the laws that comes from your mouth. Sa ibang translation, sabi ko na nagagabi, my lips I have told of all the ordinance of thy mouth. When God is hidden in your heart, rejoicing will flow. Amen? Amen? Why? Kasi po, pag ang salita ng Diyos ay nandun sa puso natin at i-meditate natin, lahat po ng gawa ng diablo sa Satanas sa buhay natin ay nawawala. 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 Dahil ang salita ng Diyos, there is a power within it. Na kinawit po natin kanina na every tongue, every knee shall bow in the name of Jesus Christ. There is no form or weapon that forms against us shall prosper. Hello? Wala po. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. At alam ko po kung kayo man ay nung binabasa po ang salita ng Diyos, ako rin po ay nasastan, pero thank God. Nakulat po ako. Nakulat po ako. And I think kung meron po nasastan, I believe the Holy Spirit is here. He will heal us. Po, igagay po tayo ng Panginoon. Igagay tayo ng Panginoon. God will correct us. God will guide us. How can you keep your way pure? By meditating on God's presence. 8% is a rule of a moral conduct. God wants you to act morally, hindi po immoral. God wants you to act in holiness. Ang Panginoon gusto niya po na tayo lumakad na may kabanalan. Gusto po ng Panginoon na tayo lumakad na may pagmamahal at lalakad sa katotohanan. And what does it mean to meditate God's Word? What it means to us, ano pong ibig sabihin ng Panginoon? I-consider mo, dahil na nabanggit ko na po kanina, ang salita ng Diyos. Sa Matthew 7:20, to seek first. Seek first. Ano po yung first? Siya ang unay. Hello? Siya po ang una. Seek God first. Isip po natin ang kalooban ng Diyos po na sa lahat. Kapag may problema po tayo ng financial, huwag po tayong agad tatakbo. Wala pong masama na pumunta tayo ng Dubai. Pero tandaan po natin, isip po na po natin ang kalooban ng Diyos. Napatunayan ko po ang pagmamahal ng Diyos sa buhay po natin mag-asawa na nagtrabaho po ako ng ilang months sa airport. For ilang months, may
pinagawa po ang Panginoon doon. Ako po ay nagtrabaho ng unang mekaniko dahil po ang aking profession lalo na sa Middle East, yun po ang aking trabaho. Nung una po, akala ko magiging hingilan sila ng tulong. At pagkatapos na ilang weeks na nakatrabaho ko, pinaprocess po pala nila ang direct hiring. Kung kapag-usapan ko sa boss, sabi ko po, Sir, di ba po, sabi niya sa akin, tutulungan ko lang kayo. Pero, i-provide ko lang ang kailangan ko, maging po yung sahod, i-provide lahat, maging yung transportation namin. Pero, hindi ko ako naging. Oo, nandun ako, binigyan ako ng mataas na sweldo, binigyan ako ng maayos na trabaho. Pero nung nandun ako nagtatrabaho, nakita ko po ang pag-uusap ng Panginoon sa buhay ko. Parang may kulang. Parang may kulang. At ganito na rin po ang ginawa ng Diyos. Nangusap po ang Panginoon sa akin na natatandaan ng salita ng Diyos about pastora, preaching about extra oil. Idadagdag ko po yung extra oil na ating narinig. Kung wala po tayong salita ng Diyos na itinago sa ating puso, paano na kung maubusan tayo? Kailangan po tayo na may extra oil. Hello? Kailangan po natin bitbit, dala-dala sa ating mga puso ang salita ng Diyos. Kung may hihingi ng tulong sa iyo, advice sa iyo, mga kaibigan mo, na nag-away, nagkaroon ng problema, anong salita ang iyong isasalita sa kanila? Anong payo ang ibibigay mong payo kung ang Panginoon o ang salita ng Diyos ay hindi mo na itago sa iyong mga puso? Kapatid, ay encourage ko ay kung magbukas ang salita ng Diyos. Meditate mo na dito. Meditate mo na dito. Sa kapanahon na ngayon, alam ko na revival will come. Kung hindi po tayo prepare, kung kailan po tayo prepare, kung hindi natin bubuksan, kung di po tayo mag-a-attend sa ating mga gawain. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos, salamat po sa iyong salita. Manguna ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Mangusap ka, O Diyos. Consider God's words. Consider God's ways in our lives. Nakita ko po yun na ang salita ng Diyos na nangusap ang Panginoon sa akin at ako po'y nanginig at ako po ay iyak ng iyak. Tapos na po yung service at umiyak pa po. Sabi ko, Lord, anong kailangan ng Lord sa akin? At pagkatapos ko ng service, pumunta po ako doon kila pastora at sinabi ko po sa kanya ang aking nararamdaman. Hindi ko po alam bakit ako umiyak. At sinabi ko po ang aking nararamdaman, nandun po ako, nandun ang magandang trabaho sa iyo. Pero ako po'y umiyak. Ganda daw ako kung gano'n. Sabi ko, Lord, bakit? Nano binili? At sinabi ko kay Lord, ikaw ang pinupahan. Ikaw ang pinupahan. Pero Ginoon, ang sinupin, ginutukin ko kayo. Ginutukin ko kayo. Ginutukin ko kayo. Ano po sabi ang mundo? Ginagawa ng Ginoo, sinabi ng Lord, tukin ko kayo. At ganito po, lang po, balang po kang magtarang in puso. Nila ko yun. At ako ng masaya. At ako ng masaya. Kinabukasan ng kapag kailangan boss to resign. At over na ako mas kaya king subik. Sabi niya marami na rin na ako kayo na sinabi ko kayo ilang sinabaluko. Ako
yung buko. Boss, yan po nangyari. At alam mo po na ito po mangyari makipag-compromise. Ito po mangyari makipag-compromise. Ito po ba? At kung paano kaya pinamanan ng Ginoo, paano mo yung katutuan? Paano mo yung katutuan in by word, sabi niya, nung i-meditate mo na, nung pag-aralan mo na, then you will be my disciples indeed. And you may know the truth, and the truth will set us free. Will set us free. At aranasan tayo po, in presensya ng Ginoo. Aranasan tayo. Huwag ang gawin yung po ngayon mga pero bulit po sabihin, i-meditate tayo. Tutuyin yung Ginoo, tutuyin yung Ginoo. Kaya matutuyo ko ba na ako yung sinabi ng Lord? Inaos niya ko yung asawa ko, iwag rin ligawan dahil itong anak, puntahan niya ng kwarto. In-explain ko po kayo. Anak, makanini. May pag-pray pa ako. We decided uling follow at ng planong iyong nilatan. At ito po yung aura talaga na yan po hindi ka rin tampo ng anak ko. Hindi po may nalulong yung pa uling elaborate ano Papa, uling ang nagawa ko. It's going to be that. Sana kumakain mo naman yung sana kumakain mo naman at kaya pag sinabi ko kanila, alam tamong pamayag 80 pag-enroll. Pero ang tama ako Ginoo. Masasama ko ng itong Ginoo. At pinalayan kami po, binigyan ko ng Ginoo, nung natin parang kailangan ni then Lord, malinayan ko. Nung natin kamuyan mo Ginoo. Kami po mamalik pa. Gusto ko may nalaan kamo at itong waiting period ng Ginoo. Kami po mamalik pa. Akan mo pala yung ilang sinabing last of the flesh. Ikurin na po yung sabi ng last of the flesh. Ngayon na! Ngayon na! Now! Pagdalang kami po, ikang kaya itong waiting, kaya na po sabihin kaya na the 17 ginuwi kaya ng panalangin, kaya na po sabihin kaya na sa bulan. Dahil minsan pangayanan ng Ginoo na maging tapatan kayo, maging pure kung sumang kayo. Dahil minsan pangayanan ng Ginoo na tumapit ka kayo. At ilang proses yung gagawang ng Ginoo kaya ka lang. Kaya na po sabihin, ulit kaya sa inyo kasi kaya yung kaburian. Pagtampo na ka kayo. At yung minsan i-blame niya rin yun. I-blame dahil na yung mga tao. At kaya ang magagawa. Mas tama ko. Mas tama ko. Nakapagin. Amen? Mas tama ko. Mas tama ko. Nakapagin. At kanina sila mo na hindi ko mapilan ng months. Sabi ko, Paul, mga dalawa ng sila pray mo lang, at sila mo dyan yung Ginoo, ni Paul, bilang dyan mapila na discount, Gabe, Justin, din na dyan mong letters of percent. 100%. Dapat yung Christian yung wala yung swimming, 50% yan, enjoy. At sinabi ko ingay paniban po. I consider His word. Consider ko rin ang mga ng Ginoo nung natin darapan. At yan po, we conclude kung makikita nung in-instead in anak desisyon, Ginoo inabinay bata. Maninaya ko kayo kami. Maninaya ko. What it means
means to consider God's way. To consider means to regard or pay attention. Pay attention. Nung ating traffic rules, maninayan na tayo pa lumabas. Stop, look, and listen. Maninayan tayo po. Maninayan tayo. Pakinagdaman tayo, iba na na Spirit. Yung actually, yung ama na pakinagdaman din yung personal ninyo naman ninyo at i-meditate natin. Amen? It means to make it a part of you so that you may rely in God's Word. Ano po, in Islam, rely yourself unto the Lord, and He will give you your heart's desire. And in Matthew 6:10, if you seek first the kingdom of God and His righteousness, and what? And all these things, ang dami-dami ko rin all these things sa rin, kaya nagbago ni Cross, at yun naman ko rin, binira no ni Ginuren. Doon na po akin at tulad ang spiritual rin. Pero nung akin na yung Gino'y puso, ibiro rin. Nung manatili ka kaya kabulian ng Gino. Nung isipin ka looban ng Gino. Nung lumakad ka kaya kang and blessing. Nung lumakad ka kaya kang healings and lightness of God. Manano ba natin uling, i-memorize ka lang. Babasa tayo ng ama ng ginuuling. Babasa at i-meditate may apat ang pongping. Hallelujah. Thank you, Lord, King of Manumuhin. Thank you, Lord. You should seek God to live a pure life because to do so, glorify Him. Wata pong sinig niya pala ang kaguyan ng inyo mag-glorify Him. At magiging biyeng nung dati ating kang mansurang gawa ito nalika ng hili. Aking po pala po tayong gano'ng Kristiyano na magtuloy at ito po tangilan ng alwanin. Po tangilan ng alwanin. Itang dark ways o itang dark life na nainisa niya kaya ang aming kapatid. At yung aking nakapin, maging itang dark, maging masala. Maging masala. Why? Kasi hindi mo yapin sana ng Diyos. The Lord is the Lamb of the Mighty. Why? God wants you to keep your ways pure. How? God wants you to live according to His Word. God wants you to keep your ways pure by seeking Him with all your heart. God wants you to live according to His Word by hiding God's Word in your heart. And last, God wants you to live according to His Word by meditating God's person. Kung i-meditate ka lang po, may naman ng Gino, bigyan natin. Kunin mo muna ating pamagbayo. Ating pamagbayo. Ating pamagbayo. Ating pamagbayo.
Kanya po ang lalapit na niya po Ginoo, maging bitter na palagi ng bitter and bitter and bitter. O ang lalapit na po Ginoo, do ating bitter, pero ito yung bitter, maging better and better and better. Amen? Amen? Magiya kong better and better. O ang lalapit na po Ginoo, uli to purify me in puso lang. Amen? Kalurang kong kapatid, sana po nginig ko ang pangalik. Hindi lang tayo nanginig ng mga sabi ko yung kapatid. Basta tayo. Consider talaga naman ang mga. At yung bakit tayo ay kapangyarihan ng mga. Balong po din mabilang kaya katapos ay demons, ay tingkar, o ipupuno mga nanulang magagawa. Mga nanulang ito-consider din waste na nila. And I thank God. Medyo na po sulukan na po ang mga nanulang tutula mo pang ahatin ko. Bisa din ito lang bigyan tayo at tutula ko sa mga. At sabihan ko kayo sa sarili kong Ginoo, salamat Ginoo. Sana makanya mo naman walang pumat. Amen? Amen? Para na lang po. Hallelujah. 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 Come, let us worship the Lord. Let us sing and worship the Lord. Kikilalaman ng puso. Let us sing to the Lord. Let us worship the Lord. Itamang po yung natin. Or sa po, bating pahingi pa, lumapit tayo.